Marami ang nagulat at kinwestiyon ang pagkapanalo ni Chelsea Manalo ng Bulacan, sa naganap na Grand Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024, kagabi sa Mall of Asia Arena. Maituturing na dark horse si Chelsea sa naturang national pageant, dahil hindi naging matunog ang pangalan niya sa simula ng labanan, kumpara sa mga fan favorites na sina Stacey Gabriel, Atisa Manalo at Christy McGarry. Unang sumabak sa pageant si Chelsea noong 2017 sa pamamagitan ng Miss World Philippines, kung saan umabot siya sa top 15. Taong 2021 naman nang mag-join ang Filipino-American beauty queen sa Miss Universe Philippines, kung saan nanalo si Beatrice Luigi Gomez ng Cebu City. May mga kumuwestiyon at nagreklamo sa pagkapanalo ni Chelsea, pero mas marami pa rin ang nagsabing deserving ang dalaga sa titulo at korona, dahil bukod sa galing niya sa pagrampa ay winner din ang sagot niya sa Q&A segment. Komento ng mga netizens, "This is a pure case of hindi lutong Macau, or cooking show. Or else sana mga crowd favorites ang nanalo." But her honest, truthful and eloquent answer on the final Q&A made the stars aligned on her. Siguro raw ay may nakita ang mga judges sa kanya, na hindi natin nakikita. Komento pa ng isang netizen, "Ang talino ng mga judges. They made history na wag sila mabulag sa mga famous candidates para ipanalo." Say pa ng isa, baka raw nagkamali ang mga judges sa pagpili kay Chelsea. Samantala, waging first runner-up si Miss Cainta Stacey Gabriel, second runner-up si Miss Quezon Province Atisa Manalo, third runner-up ang bet ng Baguio na si Torre May Valencia, at fourth runner-up si Miss Taguig Christy McGarry. Si Chelsea ang lalaban sa gaganaping Miss Universe 2024, sa Mexico sa darating na November. Narito naman ang winning answer ni Chelsea sa final Q&A portion ng pageant, kung saan tinanong siya ng, "You are beautiful and confident. How have you used these qualities to empower others?" Narito ang sagot ni Chelsea, "As a woman of color, I've always faced challenges in my life. I was told that beauty has matter actually. But for me, I have listened to always believe in my mother, to always believe in yourself, uphold the vows that you have in yourself. Because of this, I am already influencing a lot of women, who are facing me right now as a transformational woman. I have here 52 other delegates with me, who helped me to become the woman I am today.